Magandang umaga po sa inyong lahat. Pastor Alan po, para po sa ating morning devotion. Nais ko pong i-share sa inyo ngayon ang Luke chapter 8, verses 22 to 25. Now, it came to pass on a certain day that he went into the ship with his disciples, and he said unto them, Let us go over into the other side of the lake. And they launched forth. But as they sailed, he fell asleep. And there came down a storm of wind on the lake, and they were filled with waters, and were in jeopardy. And they came to him and awoke him, saying, Master, Master, we perish. Then he arose and rebuked the wind and the raging of waters, and they ceased, and there was a calm. And he said unto them, Where is your faith? And they, being afraid, wondered, saying one to another, What manner of man is this? For he commanded even the winds and the water, they obey him. Mas ko pong share sa inyo ngayong umaga, God is bigger than our storm. God is bigger than our storm. Recently po ang aming pong bayan sa Naga o sa Bicol ay nakaranas po ng matinding pag-ulan, bagyo at nagdulot ng sobrang baha. Marami po sa aming kababayan ay na-trap sa kanilang bahay, hindi nakalabas dahil sa taas ng tubig, baha. Marami lang araw nasa bubong, takot na takot, walang pagkain, gutom na gutom. Katulad din po ito na na-experience ng mga disipulo dito po sa ating binasa. Sila ho'y nakaranas ng bagyo sa gitna ng dagat. At ang napaka-interesting po dito, ang bagyong kanilang naranas ay kung kailan nila kasama si Jesus sa loob ng bangka. Tayo din ho ay nakakaranas ng bagyo. Pero ang pinakang malakas and worst storm na ating nararanasan ay yung bagyo ng ating buhay. Ito ang kwento ni Jesus na nagpapakita po na ang bagyo sa buhay ay kanyang pagkakataong i-reveal kung sino siya sa buhay natin. Our view of God determines how we view storms in our life. Sometimes we need to be reminded how big our God, especially in times of storms. Dito po sa ating pong binasa, makikita niyo po na there are ways that God shows how big He is in times of trouble, in times of storm. Sa verse 22, kung babasahin ko pong muli, ang sabi niya daw, Now it came to pass on a certain day that he went into the ship with his disciple, and he said, Let us go over the other side of the lake. Kikita niyo po that his intention is bigger than our storm. He had a plan. Ang Diyos ay may plano. Si Jesus may plano sa mga disipulo. Ano pong plano niya? Pupunta sila sa kabilang, dun sa kabila ng lake. At yun ang kanyang intention, yun yung kanyang plano. Dito ko pinakita na walang pwedeng pumigil sa plano ng Diyos. Kahit anong lakas ng bagyo, o kahit ano pang sirkumstansya, mananatili, matutupad ang kanyang plano, ang kanyang intention. Walang pwedeng pumigil o magbago dito. God never failed in His intention. Philippians 1:6, sabi niya po, being confident of this very thing, that He who had begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Lahat po ng bagay na sinimulan niya sa atin ay kanyang tutuparin. Hindi ho babaguhin ito anuman pong pagdaanan natin. Ang plano ng Diyos ay matutuloy. Ang plano ng Diyos ay siyang mananatili. Kaya hindi ho dapat natin kinatatakutan anumang bagay na dumarating sa ating buhay. His intention is bigger than our storm. Ang nakaraang bagyong dumating sa atin ay nagbigay bunga ng katatakutan sa marami sa atin. Pero isang bagay po ang nais ko pong bigay sa atin ngayong umaga, hindi ito babaguhin ang plano niya sa atin. Ang plano niyang tayo'y pagpalain ay tutuloy niya. Ang plano niyang tayo'y bigyan ng ating mga pangarap, itutuloy niya. At
hindi mo niya kayang baguhin ng bagyo. Paano makikita niyo po sa verse 23, ang sabi po dito, but as they fell asleep, si Jesus Christ ay natulog, and came down the storm and wind of the lake, and they were filled with waters, and they were in jeopardy. Mga seasoned fishermen po ito. Pero sa sobra talaga sigurong lakas ng bagyo, ay talagang natakot po sila. Pero makikita niyo po dito, not only His intention is bigger than our storm, His interpretation is bigger than our storm. Para sa mga disipulo, ang interpretation nila ng bagyo ay nakakatakot, something that is terrible. Para sa kanila, tinitingnan nila na ito isang bagay na maaaring tumba, matay, manakit sa kanila. Maaaring tingnan interpretation na ito ay isang bagay na hindi nila kaya. Pero sa mata ng Diyos, iba naman po kanyang interpretation. God doesn't see the storm the way we see the storm. Sabi nga ng Isaiah 55 verse 8 and 9, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and thoughts than your thoughts. Ang layo ng ang ating kaisipan sa kaisipan ng Diyos. Sa atin ang bagyong nagdaan at baha na ating naranasan, para sa atin ito ay nagpahina o naging sagabal sa atin. Pero hindi po ganyan ang paningin ng Diyos. God sees the storm to test us and get closer to Him. Kung titingnan niyo po ang tamang interpretasyon ng Diyos, ang bagyong nagdaan at ang bahang dumaan ay lalo nagpalapit sa atin sa Kanya. Lalo tayong naging mapanalanginin at doon natin nakita na anumang pera meron ka, anumang pag-aari meron ka, kayang wasakin ng bagyo na isa lang. Pero dahil sa pag-iingat at provision ng Diyos, ipinakita niya na sa gitna ng bagyo, siya pa rin ang talaga ang ating malalapitan. Siya pa rin ang ating kanlungan. Siya pa rin ang ating kaligtasan. Ganyan tumingin ng Diyos. Ang bagyo ay isang opportunity to demonstrate His power sa ating lahat. Not only His intention is bigger than us, than our storm. The interpretation is bigger than our storm. Number 3 po sa verse 25. Kung titingnan niyo po ang sabi niyo sa verse 25, and He said unto them, where is your faith? And they, being afraid and wondered, and saying, ano pong sinabi nila? Sino itong na maging ang hangin ay sinusunod siya? Number 3, His intervention is bigger than our storm. Intervention na gusto mo sabihin, He can change the outcome. He can change the law of the nature kung gugustuhin niya. Kaya sabi nung sumigaw ng Panginoon sa kanya, tumigil ang bagyo, kumalma ang dagat. Sabi nila, what manners of man is this? Ano to? Na kaya niyang pakialaman ng isang kahit na ang nature. So ang question po dyan, if God can change the outcome of the storm, if God can control the wind and calm the sea, don't you think that He can change the outcome of your life also? Hindi mo ba naisip, hindi ba natin naisip ngayong umaga na lahat ng ating kinatatakutan, dala ng nangyaring baha, o anong bagay na ngayon ay bagyo ng iyong buhay? Kung kaya ng Diyos utusan ang wind, kung kaya niyang pakalmahin ang dagat sa gitna ng storm, hindi niya ba ito kaya sa buhay natin? Sabi nga ng mga apostol, even the wind followed Him. Ano to? There is no storm too big for God to handle. Yan po ang katotohanan. Walang bagyo kasing lakas na hindi kaya ng ating Diyos. Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Kahit ano pang bagay sa maman niyan, kaya niyang gawin na maging kabubuti ayon sa kanyang plano. Pagtiwala lang po tayo sa Diyos. Huwag lang po tayong magda-doubt sa kanyang kakayanan. May plano siya sa atin. Yun ang magaganap at hindi ka anong bagay na meron sa atin. Buti na lang po, nakialam ang Diyos sa ating buhay. Dahil kung hindi natin alam kung anong meron po tayo. Salamat sa bagyo. Lalo tayong nilapit sa Diyos. Lalo nitong din pinakita ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Manatili lang po tayong matatag at may pag-asa
na ang Diyos natin ay palaging nandyan. Sometimes maling interpretasyon natin sa Kanya. Nakala natin na natutulog ang Diyos sa gitna ng ating bagyong pinagdaraanan. Hindi ho yun ang interpretasyon ng Diyos. Gusto niya lang ipakita sa atin na ang mas may kapangyarihan sa lahat ng bagay ay siya. Ngayong umaga, yan po ang ating paghawakan. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang Diyos na mas malaki sa pagbibiyong dumating sa amin at darating pa. Panatilihin mo malakas ang aming pananampalataya at lagi niyo po kami bigyan ng pag-asa. Salamat po sa lahat ng inyong ginagawa sa amin. Palain niyo po kami sa araw na to. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mapagpalang araw.